Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matutulugan o mapagpapahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna niyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nito mga nakalipas na araw ay narinig natin ang pagsunod sa tawag ng Diyos. Maging si Jesus Nazareno ay sumusunod sa tawag ng Ama. Kaya siya naging tao, kaya siya naparito dahil sa lupa upang sumunod sa kalooban ng Ama. At itong mga nakalipas na araw, papunta siyang Jerusalem. At alam natin ang Jerusalem, ang lugar kung saan haharapin niya ang krus. Haharapin niya ang pagdurusa, ang kamatayan para sa ating kaligtasan. At narinig natin kahapon kung papaanong walang makapipigil kay Jesus Nazareno upang tumalima sa kalooban ng Ama. Sapagkat para sa Kanya, ang buong buhay niya ay nakatuon sa tawag ng Ama. Ngayon naman, narinig natin, may mga taong gustong sumunod kay Jesus Nazareno. Ngunit ipinapaalala ni Jesus Nazareno, ang pagsunod sa kanyang tawag ay napapanahon at buong buo. Kung papaano siya sumunod sa tawag ng Ama, sa kalooban ng Ama, sa tamang panahon. Kaya nga, lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, lagi natin naririnig ang salitang oras. Sapagkat para kay Jesus Nazareno, kalakip ng pagtugon ay ang tamang oras. Lalo na ang napapanahong pagtugon. Kaya nga, yung mga sumusunod sa Kanya sa Ebanghelyo ngayon, na nagbibigay ng kondisyon, ililibing ko muna ang aking ama, magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Ani mo'y medyo pinapatagal pa muna nila.
Hindi pa agad-agad ang kanilang pagtugon. Kaya nga, sinabas sa kanila ni Jesus Nazareno, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang mga patay. Sa makatuwid, sinasabi ni Jesus Nazareno, ang pagtugon sa akin, agad-agad. Ngayon na. Anong gustong ipagawa sa atin ngayon ng Panginoon? Na hanggang ngayon ay hindi pa natin ginagawa. Marami tayong dahilan. Marami tayong katwiran. At sinasabi pa natin, hindi pa ngayon. Pero sinasabi sa atin, ngayon na. Huwag natin ipagpabukas. Hilingin natin ng biyaya na makatugon tayo. Lalo na ang panawagan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagbabagong buhay, ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagsasabuhay sa pag-ibig natin kay Jesus Nazareno. Madaling sabihing, mahal ko si Jesus Nazareno. Tagasunod ako ni Jesus Nazareno. Deboto ako ni Jesus Nazareno. Ngunit talagang tayo'y alagad ni Jesus Nazareno, tutugon tayo agad-agad. At hindi lang agad-agad, tutugon tayo ng buong buo. Hindi pwedeng kalakalahati, pira-piraso, unti-unti. Nandun dapat ang hangaring ibigay, ialay ang lahat-lahat. Sapagkat kahit si Jesus Nazareno, nung sumunod siya sa Ama, lahat-lahat inalay niya. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Maging ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya. He emptied himself. Sabi nga ni San Pablo, walang natira. Inalay niya ang lahat. Tayo kaya, ano pa yung itinatangi pa rin natin? Ayaw pa rin nating bitawan. Ayaw natin ialay sa Kanya na nagiging hadlang para makasunod tayo ng buong buo. Sabi nga po, pag ibinigay natin ang lahat-lahat sa Kanya, matatanggap din natin ang lahat-lahat sa Kanya. Minsan nagtataka tayo, bakit hindi pa natin matanggap ang lahat-lahat sa Kanya? Siguro nga dahil hindi pa natin naialay din ang lahat-lahat sa Kanya. Ang pagtugon kay Jesus Nazareno, agad-agad, lahat-lahat, sapagkat ganun din ang ginawa niya sa pagtugon sa Ama at sa pagmamahal sa atin.